Ngayon, nasa ating linya po ang Public Information Officer po ng Aurora PNP. Oo, bago po natin ito kausapin, kami po dito sa stasyon ay nakikiramay din po dito sa pamilya nitong sina Rene Baterbonia, Divine Adili, dito nga po sa nangyari sa kanila, dyan po sa Aurora. Pero dahil marami po ngayon ang lumalabas na impormasyon online at nakita rin po natin yung emosyonal na naging pahayag po ng ina nitong si Rene Baterbonia, gusto natin pong makatulong no, para mas malinawan po ang publiko doon sa nangyari talaga. Kasama po natin ngayon si Police Major Lorena Bautista, ang PIO nga po ng Aurora Police Provincial Office. Magandang umaga po, Major. Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Oo. Ma'am, salamat po sa oras. Ano na pong initial findings ngayon ng Aurora Police tungkol po sa nangyari dito po sa dalawang atleta? May timeline na po ba kayo na na-establish? With regarding po sa drowning incident po ng ating dalawang atleta, ay based po dun sa investigation na isinagawa ng ating mga PNP from Dipakulaw, ay ang nasabing insidente ay aksidente po based po sa kanilang investigation. And our Provincial Director, Police Colonel Percival Pineda, ay nagkaroon na po ng state conference together with the Chief of Police of Dipakulaw, team leader po ng Aurora Provincial Forensic Unit, Regional Forensic Unit 3, CIDG, and agent in charge Aurora District Office po ng NBI. Mm-hmm. Yes. At ang CIDG po together with the NBI and our provincial director ay nagkaroon na po ng ocular inspection doon po sa mismong lugar ng pinangyarihan. Yes, Major. Balikan lang po natin yung timeline po nung mismong pangyayari. Kailan po nangyari ito? Anong oras? Ano po mismo yung nangyari base po sa mga nakalap ninyong impormasyon? Based po doon sa timeline po na isinabit na report from ng Dipakulaw, ay 2:40 p.m. po ng June 8 ay nangyari po ang aksidenteng pagkalunod po ng ating dalawang biktima. So, itinawag po ito sa ating Dipakulaw Municipal Police Station ay 3:15 p.m. na po ng the same day. And then 3:25 p.m. po ay nag-responde po ang ating personnel, ang ating kapulisan, and immediately coordinated with the MDRRMO po ng Dipakulaw while the other responders are conducting search and retrieval operations with po sa body po ng ating mga biktima. Oo. Yes, ma'am. Sige po, diretso lang po, ma'am. 3:35 p.m. po, the body of Rene was recovered from the seawaters by the responders and immediately transported po sa Aurora Memorial Hospital, Barangay Reserva po sa Baler, Aurora. While the body of Divine was recovered at 3:45 p.m. Yes. And then 3:47 p.m. po, the ambulance carrying the body of Rene arrived at Aurora Memorial Hospital. While the body of Divine arrived at 3:51 p.m. po. Ma'am, So both victims po, ano po ulit sabi nyo, those? both victims were pronounced dead by the attending physician despite the medical intervention and resuscitative efforts conducted. Yes. Ma'am, ang sabi niyo po dito, 2:40 p.m. nangyari po yung insidente. Alas 3:15 ng hapon, tama, na itawag po ito sa pulisya. Tama po ba yung dinig ko, ma'am? Sino po ang tumawag sa pulisya at anong oras po dumating yung mga pulis doon sa area po? Ang tumawag po sa pulisya po ay ang radio operator po from MDRRMO, Dipakulaw. At dumating po yung ating police, nag-responde po ang ating police station ay 3:25 p.m. po. So, 10 minutes po nakarating na rin po yung ating responders po. Oo. Sino po ang tumawag sa MDRRMO? Yung MDRRMO po, ma'am, ang tumawag po sa na meron nga pong incident, drowning incident na nasabi po. Hindi. Major, ang tinatanong ko po, sino po ang tumawag sa rescuer natin nung nalaman na po na may insidente po ng pagkalunod? Hindi pa tinawagan po kayo ng MDRRMO? Sino po ang tumawag sa kanila? Ay, hindi ko po masasagot naman kasi I don't have information regarding po kung sino po yung tumawag po. The MD respond on this.
Okay. Major Lorena, good morning po. Hingi ako ng paumanhin ha. Hingi lang po ako ng mga detalye. Itong mga tanong ko po, baka lang ho may mga detalye, no? At naunawaan ko po ang inyong handicap doon po sa ilan na baka ho hindi yun masagot. Number one, meron ho ditong official police report po na inaibigay po yung mga responding officers po ninyo? Yes po, meron po kami mga official reports po regarding Okay. po doon. Okay. And then, the investigator also taken the sworn statement of witnesses. Okay. As So, well as opo. um, Ilan po na mga pulis ang rumisponde doon mismo po sa resort nung panahon po na tumawag nga itong mga kinauukulan para po sa police response? I'm sorry sir, hindi ko po, I don't have idea kung ilan yung exact number of police personnel na nag-responde po doon. Opo. Sino po ang pulis na pumirma doon sa police report? Ay, yung po chief of police po, si Police Major Eduardo Mendoza. Siya po ang pumirma doon sa police report na Oo. ibinigay nila. Pero yung police report, hindi siya ang gumawa noon. Yung responding officer, di po ba? Ang gumagawa po ng police report ay po yung investigator on case. Siyempre po lahat po. Tandaan po ay approved ng ating chief of police. Opo. Yung investigator on case po, ilan sila na rumisponde doon? Kasi po, doon sa police report, kung nabasa po nyo yan, nandun po yan yung time, date, occurrence, etc. po. Nakalagay yan Police Officer Juan de la Cruz, together with Police Officer Lea de la Cruz, responded to a call. Mayroong ganyan yan Ilan po yung mga police na rumisponde, ma'am? Hindi ko po masasabi, sir, yung exact number. Okay, But opo. our investigator on case po ay nagresponde. At Okay. hindi ko na rin, wala po kasi akong list ng mga list of responders na from PNP during that time. Opo. Nung po, doon po sa police report, nung dumating po yung mga police na responde sa tawag na ito, ano ang kanilang unang ginawa? Anong kanilang unang ginawa? Yes, sir, they coordinated with the NDRRMO. And then the other responders are conducting search and retrieval operation. Okay. So, Doon sa opo. So yung nung dumating yung mga police, hindi pa po nare-recover itong mga batang ito. Yes, sir. Kasi po, 3:25 po dumating yung pong ating PNP personnel while the NDR for conducting Opo. search and retrieval. Okay. Then the bat po, Opo. Rene, Opo. So noong nung dumating yung pulis, hindi pa po nakukuha itong mga biktima po sa trahedyang ito. Yung mga pulis, ano ang ginawa nung na-retrieve po yung mga bata at dinala doon sa ospital for medical assistance? Yung bang mga pulis ninyo nagpaiwan doon, gumawa ba ho ng kaukulang pong pag-iimbestiga? yes, sir. They provided assistance po as well as the transferring of the body of the victims na maidala sa ating hospital. And then the other were remain standby po para po makausap at ma-interview po yung mga witnesses na mayroon. Okay, opo. Ilan po ang nando doon na mga atleta na miyembro po ng team nung dumating yung responders at ilan po ang kanilang nakapanayam at nakunan po ng statement? With regards, sir, so more or less ang composition po ng team and the coaching staff, more or less, nasa 20 po yung mga persons na nandoon from Ateneo. And then yung kung may nakuhanan po na witnesses, may rin joint affidavit po yung coaching staff, nakuhanan na rin that, as well as the duty lifeguard. And from the NDRRMO personnel, ay meron din Opo. Opo. So lahat po na naandoon present sa activity, nakunan po ng statement. Lahat ba ng ito ay affidavit o police statement lang po? Yung pong witnesses na nakuhanan po ay sworn statement or sinumpaang salaysay po ang nakuha ibinigay po nila. Opo. Pero wala po kung information regarding po kung lahat ng taong naroroon ay nakuhanan po ng statement ng ating kapulisan. Yun ho bang sinumpaang salaysay ay executed on site sa pinangyarihan po ng trahedya o isinama sila sa presinto?
Wala po akong idea, sir, regarding po doon sa sworn statement na kung ginawa siya sa mismong place of incident or Opo. sa police. Opo, Major, pasensya na po. Ako po lamang ang nagtatanong ng mga detalye para maburaho natin ang lahat ng agam-agam, duda at mai-correct natin ang mga misinformation at disinformation po sa pangyayaring ito. So ma'am, yung pong mga testigo, pwede ba namin malaman, testigo ho ba ito? Kasama po, teammates ho ba ito nila Rene at saka nila Divine? Ito ho ba'y coaching staff? Sino po ito? Ang mga coaching staff po na nagbigay ng kanilang joint sworn statement ay si Mr. Waynaldo C. Jacinto Jr. and Mr. Dean Castaño, coaching staff of the Ateneo Manila Bay University. Opo. Yung pong mga teammates nila, meron ho ba mga players po na nagbigay din po ng sinumpaang salaysay, ma'am? As of now, wala pa po binibigay na statement. Yung coaching staff pa lang po ang nagbigay ng statement. So wala pong sinumpaang salaysay. Ang sino man pong teammate nitong ni Rene at ni Divine? Yes, sir, wala po. Okay. Pero nagtanong-tanong ang mga pulis sa kanila kaya? Well, yes, sir, nagtanong naman po ang ating kapulisan sa mga... Oo. Pero yung pong statement nila is get properly executed. Okay. Ano ho ba ang kwento nitong mga nakapanayam ng inyong mga pulis? Ano ba ang ginagawa noong si Divine at saka si Rene at ang mga teammates niya nung mangyari po ang trahedya? According po dun sa report po ng ating investigator ay meron po silang water activities along the sea waters while the other ay yung nandun po sa may Pampang on seashore. So, si Divine po at si Rene ay accordingly ay naglalakad along the sea waters together with other athletes. But accidentally, rip current, nagkaroon po ng rip current at sila ay tinangay dun sa mas malalim parte po ng ating dagat. Okay, so itong si Rene at saka itong si Divine naglalakad sa may bandang tabing dagat pero sa ilalim po kumbaga sila sila po ay nandoon mismo sa tubig na ang gaano kalalim niya daw yung tubig sa salaysay po ng testigo. According sir, hanggang hita po ng ating mga biktima. Hanggang hita yung tubig. So kung kayo po, kung nag-interview ang mga pulis ng coaching staff, pero kaninyo may mga kasamang teammates itong si Rene at si Divine habang ginagawa yung exercise. Yes, sir. Oo. Pero hindi kinunan ng sinumpaang salaysay yung mga teammates na kasama nung dalawa nung mangyari ang trahedya. Sa ngayon, sir, hindi pa po sila nag-execute po ng kanilang sworn statement. Oo. Bakit ho kaya? Hindi ko po masasagot po yung katanungan niyo, sir, kasi I am not in the authority to answer that question. Kasi nga po sa balita ngayon, pati po doon sa binabanggit nga nitong inyong chief of police dyan, na nung naglalakad itong 20 biktima, umano ay nakatapak sa malalim na bahagi po ng dalampasigan at sila ay inanod. Kaya po sila, parang hinigop sila ng alon papunta po sa gitna. Ganun ho ba yun? Hindi ko po sila ng rip current, sir. Yung current po kasi sa ilalim po siya ng tubig. Ano po? Pakiulit po, ma'am. Ano po ang nangyari kaninyo? Tinalay po sila ng rip current. Hindi po rip current. Yung rip current po kasi movement po iyon ng tubig sa ilalim po. Opo, sa ilalim nga po, sa ilalim. So, kumbaga po, kasi hindi ho ba dyan sa lugar na yan kasi, yung usually po, yung mga surfers, sa kabilang banda, pero mas malaki po yung alon dyan sa lugar na iyan. Hindi po ba, pag mahina yung alon dito sa kabila, dyan sila pumupunta, di po ba? Yes, sir. Oo, kasi yung lugar na iyan, mas malalakas po yung alon. So at that time po, walang alon as in naglalakad lang sila, hindi maalon at sila po ay kumbaga tinamaan yung ilalim na kasi po gumagalaw sa ilalim yan parang humihigop ba? Di pa ganun po iyon? Yes, sir. Yung current po para po umiikot yan po. Yung movement po ng tubig.
Opo. Sige, so at that time po, ano ang distansya kaya nung dalawa doon sa kanyang mga kapwa teammates nung mangyari po yan? Kasi kaninyo may kasama sila sa activity. Yung distansya, sir, hindi ko po maibibigay yung exact distance. Pero during the time na ginagawa nila yung activity, ay sabi, may mga kasama po siya at yung iba nga po ay nasa tabing dagat o along the seashores po. So, yung mga teammates ay Opo. nandoon po. Opo. So hindi nga po kasi nga malinaw, no? Kasi wala pa ho yatang statement yung kapwa, yung mga players po nitong team na kasama po nung dalawa during the exercise. Yung claim po na may mga pabigat daw po sa paa bilang bahagi po ng training nitong mga atleta. May katotohanan ho ba yon? Based po dun sa sworn statement po ng ating security guard, lifeguard assigned po sa resort, ay according to him, wala siyang napansin na pabigat sa paa, kamay o sa katawan ng players. While the statement din po ng ating responders from the NDRRMO di Bacolao, the victims of any objects attached to their bodies and no bruises seen after they were recovered. Opo. So, para ho mas malinaw kasi medyo nagtsatsapi kayo, sabi po noong lifeguard, yung pong mga remisponde, pati po yung coaching staff, wala pong pabigat na nakastrap doon sa mga paa nitong biktima at sa kanilang katawan. Wala po. Sir, wala pong pabigat na naka-attach sa kanilang paa, kamay, nung sila po recover sa dagat. Opo. Yung pong claim, naunawaan po natin, ano po, yung sentimiento, dalamhati po ng kanyang pamilya, lalo na po ng kanyang mga magulang, yung claim na maraming pasa. Meron ho ba kayong kayang paliwanag doon? Kung sakasakali man pong maaari nyo sagutin po, Major? Yes, sir. Based po dun sa investigation na kinandak, wala naman pong sign, sabi nga po dun sa statement po nitong ating MDRM o ng ating responders, wala pong bruises o pasa na nakita dun sa mga biktima nung sila ay ma-recover. And until now, we are waiting po dun sa medical legal report from the hospital at hindi pa po naibibigay sa atin ito. Opo, kasi nga din po, humingi daw po ata ng otopsiya yung pamilya po nitong si Rene, ang sinasabi. So maghihintay din po tayo ng official report dyan. Alright, so yes. Ma'am, ganito po, kasi uulitin ko lang kami po'y gumagawa ng panayam na ito para nga po malinaw natin yung mga kung ano-ano mga balita ngayon, yung iba ho kung ano-ano ang claim, di ba, sa kanila pong mga ano man ang tawag doon, vlog o mga post nila. So ma'am, ito ho bang kasong ito ay case closed na, as in meron na ho talaga kayong ganun pong findings na ito po ay aksidente? Kasi po when we say accident, maaari pong sabihin na aksidente as in wala pong kumbaga hindi po ito sinadya. Kasi when you say foul play, yan po ay on purpose, no? May dahilan, mayroong may gawa. Meron din po kasi aksidente dahil sa kapabayaan, no? Kaya nagkaroon ng aksidente kasi may mga nagpabaya. So in this case po ba, ano po ang findings officially po ng PNP kung meron man? Saka yun po, katulad yan po na nabanggit ko kanina ay nagkaroon na ng case conference po ang ating provincial director together with other law enforcement agencies to determine po yung, although ang nauna nga pong pahayag at findings po ng investigation, ito ay accidental drowning. So with regards po din sa negligence on the part po ng resort owner o ng school administrations ay kasalukuyan po sinasagawa po ito ng ating mga law enforcement agencies. Kaya nga po nagtutulong-tulong na po ang NBI, PACC, at ang ating forensic unit to determine po kung ano po ang magiging liability with regards sa negligence. Okay, sige po. Kasi nga po napakainam nga nito na kayo po ay pumayag sa aming pong panayam para ho natin maiklaro itong mga katanungan na ito at mga isyong ito. Bagamat naunawaan po namin ginagalang na may mga katanungan po detalye na hindi nyo po kayang sagutin. So, salamat po ng marami, Major, at kami po ay maghihintay nga dito po sa magiging resulta po ng inyong conference, ng inyong case conference, doon po sa kabilang banda po naman ng usapin, yung ating pinag-uusapan nga na
kung mga negligence po na sinasabi po. Bagamat ngayon, sabi ho ninyo, ito po ang inyong official report ay aksidente po ito, accidental drowning nitong dalawang batang atleta. Salamat po, Major. Welcome, sir, po. Opo, salamat po na marami. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.